Ako po inyong tagapagbalita, Kapatner J. Miguel Mendoza. Huwag niyo pong kalimutan i-share like ang DZRD 981 Top News, SM9 News North Luzon at SM9 Radio News Channel. Para sa unang detalye ng ating balita regional ngayong umaga. Opening ng Rosales United Athletic Stars Club noong nakarang araw, dinagsa ng mga partisipante, Twin Stars Gilbert Albert Estrella at ni DAR Secretary Conrado Estrella III na kisaya. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay Kapar Ilet Moore Brigera. Kapar Ilet. Present ang Twin Stars sa mga mga ading ng ika-anim na distrito ng Pangasinan na 56 District Gilbert Estrella at Albert Estrella sa opening ng Rosales United Athletic Stars Club. Personal ding dumalo ni kasaya sa event na ito si Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III. Sunshine News Blast. Dahil nag-players ni basketball, naging players ni volleyball, ayunan na natin. Haalaan basketball, haalaan volleyball, hindi ikan tayo, hindi importansya. Ikan tayo, hindi importansya, hindi edukasyon. So nga, niwag kami ipulto na po amin naging players nito ay maikan, scholarship, tama na ang kabuharan kayo kami. Sa dulo, kinagatik na din, hindi po nagsalita. Kinahan tayo, aming Pilipinas tayo. Pagkarado na ito. No, nagnatigis nyo. Masabi, palakpakan nyo, tinapisa. Well, magaganda na ang news ninyo. Sige ganun. Ngayon na lang, I would like to congratulate all of you already. Natutuwa ang Twin Stars sa ganitong mga aktibidad na nagpapayaman sa sportsmanship at physical fitness ng mga Rosalenians. Dinalhan din ito ng mga kabataan at adult alike ng mga sports enthusiasts. Sa admin 6 District Gilbert Estrella, basta sports din naging silang magkapatid. Asahan ang mas maraming pang exciting na laro sa Rosac kung saan palaging updated ang Twin Stars. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, kapartner Ilet Moore Brigera, kapartner mo sa balita at serbisyo. Dagdag pa sa balitang yan, halos 200 bangkero at tricycle drivers sa Dagupan City benepisyado ng tupad mula kay Senator Bongo. LGU, idineklarang walang pasok sa lahat ng antas dahil sa bagyong Julian. Ang detalye ng balitang yan sa pagbabalik ni Kapar Ilet Moore Brigera. Kapar Ilet. Aabot sa halos 200 mga bangkero at tricycle drivers ang magiging beneficiaryo ng tupad ng DOLE sa suporta ni Senador Bongo. Kasabay ng konsultasyon sa mga nangangailangan ay ang ongoing din ang profiling para sa mga beneficiaryo ng tulong panghanap buhay sa Displaced Disadvantaged Worker Program ng DOLE sa pangangasiwa ng Pesto Dagupan. Kahit naging maulan ang panahon itong Lunes, tuloy-tuloy pa rin ang pagtulong ni Merblin Fernandez sa mga nangangailangan ng mga Dagupeño na personal na kinakapanayam nito tuwing araw ng Lunes ng umaga. Mayroong 135 indigent Dagupeños ang dumalo at kailangan asakasuhin kasama ng CSWD Social Services para sa tulong pinansyal, medical, pangkabuhayan, edukasyon, pagkain at burial assistance. Samantala, naglabasan ng anunsyo ang Dagupan City LGU hinggil sa walang pasok ngayong araw sa lahat ng label ng paaralan sa pampubliko at pribado dahil sa epekto ng bagyong Julian. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, kapartner Ilet Moore Brigera, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, Bolinao Falls, ipinagbawal muna ang swimming activities dahil sa bagyong Julian. Ang detalye ng balitang yan mula naman kay Kabarder Big Town. Kabarder Big. Ipinagbabawal muna ang paglalangoy ng mga turistas dahil sa bagyong Julian. Magugunita ang North Luzon ang lubusang apektado ng bagyong Julian kung saan ilalim sa signal number 1 nitong Lunes at ngayong araw ang buong lalawigan ng Pangasinan. Ito ang isa sa isinagawang paraan ng munisipalidad ng Bolinao upang matiyak ang kaligtasan ng mga bisita. Umaasa ang LGU Bolinao ng pang-unawa at kooperasyon ng lahat
manatiling naka-update para sa susunod na announcement hinggil sa muling pagbubukas sa publiko ng Bolinao Falls. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, diktahod ka-partner mo sa balita at serbisyo. Sa iba pang mga balita, DATI-RTC1, kapartner ng Bureau of Soils and Water Management, nagsagawa ng intensive training course on agro-hydrology dam design for small water impounding project. Ang detalye ng balitang yan mula naman kay Kapartner Lerna Hernandez. Kapartner Lerna. Yes, kapartner ng unang Department of Agriculture ATR Region 1, kapartner ang Bureau of Soils and Water Management sa pag-host ng intensive training course on agro-hydrology and dam design for small water impounding projects mula September 17 hanggang 27, 2024. Dalawakan ito ng 25 agricultural and biosystem engineers sa buong bansa kung saan natuto ng mga vital skills na kailangan para sa planning at pagdisenyo ng water management system. Nakabeneficiary ng mga ito ng hands-on experience kasama ang QGIS, Civil 3D at AutoCAD kasali na ang technical expertise na kinakailangan para sa mga future projects. Binigyan din ng pagsasanay at importansya ng community engagement at proper site selection upang matiyak na naintindihan ng mga engineers ang mga practical implications ng mga disenyo. Nagkaroon din ng mga field visits upang pa-apply ang mga theoretical concepts sa real-world settings. Ipinakita rin ang culminations ng kanilang pagsisikap kung saan matagumpay nilang ipinakita ang kanilang mga dam designs sa mga industries experts kung saan mas reinforce pa ang kanilang confidence at capabilities. Nagpapasalamat naman ang lahat ng mga kalahok sa ATR Region 1 sa kanilang mga kanatutunan na nakatulong din sa mga magsasaka. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerna Hernandez, kapartner mo sa balita at serbisyo. Headlines. Newsflash. Dagdag pambalita, DOH Region 1 at Professor Nicodemos nakikisa sa pagobserba ng National Thyroid Cancer Awareness Week. Alang lamin natin ang balitang yan mula naman kay kapartner Sheila Balagwar. Sheila. Nakikis ng Department of Health Ilocos Center for Health and Development sa pag-obserba ng National Thyroid Cancer Awareness Week. Ang thyroid cancer ay kapitong leading new cancer sa Pilipinas. Saad ni Professor Menmencio A. Nicodemos Jr., SPCP, SPCEDM, University of the Philippines, College of Medicine at Council member, ASEA o Sinea Thyroid Association, kapag magod na-detect at nakilala ang sakit na ito, ay mas magkakaroon ng excellent survival. Ang paggamot sa cancer na ito ay available na sa bansa at ang presyoan niya ay mas reasonable kumpara sa ibang cancers. Dagdag nito, mas dapat palawakin pa ang kamalayan sa sakit na ito at early detection ng thyroid cancer upang makapagligtas ng buhay. Para sa Diyos sa Pilipinas ng mahal, Sheila Balo, kapartner mo sa Balita. Dagdag pambalita, TikTok video na nagkakaroon ng magkakaroon ng educational assistance ang lahat ng mga mag-aral sa bansa. Peke, ayon sa DSWD-FO1, ang detalye ng balitang yan mula naman kay Kapartner Bien Bergabiña. Kapartner Bien. Yes, naman kapartner na nawagan ngayon ang DSWD-FO1 sa publiko na i-report at huwag maniwala sa isang TikTok video na nagsasabi na magkakaroon ng educational assistance sa ang lahat ng mga mag-aral sa bansa. Sa ng DSWD ang educational assistance sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program ng DSWD ay wala pang tiyak na detalye kung kailan ito magsisimula. Samantala, ang DSWD para sa basta tutoring program ay ang format educational assistance ng kagawaran. Ito ay gumagamit ng cash forward or CFWD intervention para sa mga pamilyang may kita na nasa mahirap na kalagayan. Hinikayat ang lahat ng huwag basta-basta maniwala sa TikTok video na ito dahil ito ay nagpapakalat ng mga maling impormasyon tungkol sa programa at serbisyo ng kagawaran pati na rin sa ibang ahensya. Maging maingat at huwag magpalinlang
sa mga post tulad nito upang hindi mabiktima ng scam. Para sa Joseph Details ko, Matsusuven, Verdebinya, kapatid mo sa balita at sa review. Samantala, lalawigan ng Pangasinan at ilang bayan idineklarang walang pasok ngayong araw sa lahat ng antas dahil sa epekto ng bagyong Julian. Ang detalye ng balitang yan, wala naman kay Kabarder Big Town, Garwick. Inanunsyo ng lalawigan ng Pangasinan na kanselado ang pasok ngayong araw, October 1, 2024, dahil sa epekto ng bagyong Julian. Ito ay para sa lahat ng antas mula elementarya hanggang kolehiyo sa pampubliko at pribadong paaralan. Magugunit ang ilang probinsya sa North Luzon ang binaha dahil sa pananalasa ng bagyong Julian. Isinailalim ng DOST Pag-asa nitong Lunes at ngayong araw ang lalawigan ng Pangasinan sa Signal Number 1. Bagamat palayo na ang bagyong Julian, magkakaroon pa rin ito ng epekto sa mga lalawigan sa North Luzon kung saan nagdadala ito ng malakas na hangin at pag-uulan. Kasama sa nagkansila ng klase ng mga bayan ngayong araw ang San Manuel, Obispondo, Benmale, Lingayen at marami pang iba. Pati na rin ang lungsod ng Dagupan at San Carlos City. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Dictahod ka partner mo sa balita at serbisyo. Bagong talagang hepe ng BFP Benmale nag-courtesy call kay Mayor Pete Pereira at nagbagay pa ito ng string portrait na mukha kay Mayor. Ang detalye ng balitang yan, wala naman kay Kabarder Sheila. Balo, Kabarder Sheila. Nag-courtesy call kay Benmale Mayor Pete Pereira ang bagong talagang hepe ng Bureau of Fire Protection ng Bayan ng Fire, Senior Inspector Kiara Ley Capuli. Personal din ibinigay ni Capuli ang string portrait na handog dito sa alkalde. Kasama na sa pag-welcome ang bagong PNP chief na Councilor Icong Francisco Rolando Ferrer, Councilor Danang de Los Angeles at marami pang iba. Naroon din si ABC President Barangay Captain Bosch Merera. Samantala nitong linggo ng gabi nagkaroon ng sunog sa downtown sa Y2 store ng lungsod ng Dagupan, kung saan agad na rumusponde ang mga bumbero. Muli ito sumiklab ng alauna ng madaling araw, ngunit agad rin napula. Agad din binisita ni Mayor Belen Fernandez ang area upang matiyak ng kaligtasan ng mga tao at sa kalapit na gusaling na sunog. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, sinabala sa partner mo sa balita at serbisyo. Para sa huling detalye ng ating balitang regional, ilang bahagi ng Malasiki apektado ng scheduled power interruption sa October 6, 2024. Ang detalye ng balita mula naman kay Kapartner Lerna Hernandez. Lerna. Apektado ang scheduled power interruption ang ilang bahagi ng Malasik, Pangasinan sa darating na ika-6 ng Oktubre taong 2024. Magkakaroon ng 2 schedules ng power interruption sa bayan ng Malasiki sa Linggo, October 6, 2024. Ang scheduled ay mangyari sa alas 4 ng madaling araw hanggang 1:30 ng hapon. Ang maapektadong lugar ay ang bahagi ng Malasiki, bahagi ng Rizal, Pasima, Taloy at Mejia Street. Ang scheduled din naman ay magaganap alas 4 ng umaga hanggang alas 4:30 ng umaga at 1:00 ng hapon hanggang 1:30 ng hapon. Ang apektadong area ay ang buong bayan ng Malasiki. Sinikayat ng Malasiki, LGU, napaghandaan ng scheduled power interruption na ito. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerna Hernandez, kapartner mo sa balita at serbisyo. Alas 6:45 na ng umaga, tuloy-tuloy na tayo sa ating balitang national.